Bago natin simulan ang part 31, nais ko munang magpasalamat ng taos-puso sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa ating YouTube channel. Sa mga nagustuhan ang ating video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga susunod pang video na ating gagawin. Sa madaling panahon, napansin nilang muli na mayroon pa rin siyang kamalayan ng isang karaniwang tao. Kaya't para malaman ang sagot, tinanong niya kung ano ang pangalan niya. Sumagot siya na siya ay si Shozo. Mabuti, dahil sa ganoong kaso, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang daraanan. Tumigil siya at nagsimulang tumingin sa isang salamin. Nagtataka siya kung bakit siya naging isang laruan na oso. Ngunit sinabi ng kabalyero na dapat niyang ipagdiwang dahil nakamit niya ito, ngunit hindi. Nagsimula siyang umiyak at sinabi na hindi na siya muling magiging tao. Ang kapatid na lalaki ay mararamdaman na nahihiya sa kanya kapag nakita siyang nagtransforma sa bagay na ito dito. Ngayon, nagtatanong siya kung paano siya makakabalik sa kanyang orihinal na anyo. Kung ang pagtransforma na ito ay isang propesyon, malamang na maaari niyang ibalik ang kanyang sarili sa normal na estado, ngunit hindi niya alam kung paano ito gawin. Ngunit ang layunin niya pa rin ay magpatuloy sa daraanan upang makarating sa kanyang portal at makalabas sa dungeon. Nang tanungin siya kung gusto pa ba niyang sumama, sinabi niyang hindi na, dahil hindi pa siya makakabalik sa kanyang orihinal na anyo. Kaya't ipinasa niya ang teddy bear na ito sa hunter at humiling na ibigay ito sa kanyang kapatid at sabihin na nagdesisyon siyang manatili dito upang subukang ayusin ang kanyang isipan. Hindi pa niya kasi napagtatagumpayan ang psychological shock ng pagiging isang teddy bear. Parang nasaktan siya ng isang malupit na pagsubok. Ngunit kung sakali ay makikita niya ang aming hero, siya na mismo ang maghahatid ng teddy bear at personal itong gagawin, dahil naiintriga siyang makilala ang aming hero. Kaya't gagawin niya ito. Dagdag pa, sinabi niya na kung sakali ang dalawang magdesisyong maglaban ng mas seryoso, aminin niyang matatalo siya dahil sila ay nasa isang malaking disadvantage. Bukod dito, gumamit ang ating bida ng isang magandang attack force. Ito ay isang bagay na gusto niyang makita kay Yeking habang siya ay unti-unting nawawala. Sinabi niyang dito na lang dapat magtapos ang laban dahil wala nang dahilan upang magpatuloy pa. Ngunit sa puntong iyon, may isa pang lumabas at tinanong kung hindi pa ba patay si Shuo, na nagpasama ng galit sa aming hero. Upang lalong magpasama ang galit ng aming protagonist, nakita natin ang gentleman na nagsabi na ang doktor sa likod niya ay siya rin ang naglagay kay Shu sa delikadong sitwasyong ito. Ang hitsura ng abis na ito sa mga bahagi ng katawan ay dahil sa doktor na iyon. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang nakasarang kwarto kung saan ang dalawa ay nag-usap. Sinabi ng isa na umabot na siya sa kanyang limitasyon. Walang magawa, habang hawak niya ang susi, nagtatanong siya kung talagang makakapagbukas ito ng kahit anong pinto. Pero kapag binuksan niya iyon, isang portal ang lilito at magiging permanente sa isang tiyak na lugar, na magbabago ng buong lugar sa isang abis. Gayunpaman, dahil sa kasaysayan ni Sun Qin, tiyak na magkakaroon ng isang rescue team na darating upang iligtas siya. Ngunit para doon, nais niyang tiyakin na walang sinuman, tulad niya, ang makasisiguro na hindi na siya makakabalik pa sa normal na mundo, kasama ang kanyang kaluluwa. Hindi lang niya pinadala ang mga resulta ng pananaliksik ni Song Ye-ching sa kailaliman ng abis, kundi pati na rin ay ipapabayad niya kay Song Ye-ching para sa paghihirap ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, nagtataka pa rin ang gentleman kung talagang alam ni Song Ye-ching ang presyo na kailangan niyang bayaran para doon, ngunit ang presyo para sa kanya ay walang halaga. Babayaran niya ito. Ngayon, bumalik tayo kay Song Kong na nagsasabi na si Lino ay isang napaka-persistent na tao. Ibinigay pa niya ito ng isang compensation plan, ngunit hindi pa rin tinanggap ng matandang lalaki ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, ayon sa kanya,
Siya ay isang walang kwentang tao, naging isang halimaw. Ngunit bukod pa doon, ang paggamot sa kanyang sakit ay masyadong mahirap. Ang kanyang mga layunin ay laging kumita, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ngunit ibig bang sabihin nito na si Shozo ay bahagi din ng lahat ng ito? Pero pinaalalahanan siya na huwag magsalita ng kalokohan, dahil nahulog siya sa abis, at talagang hindi siya matutulungan. Bukod pa dito, kahit naging ginipig siya, hindi iyon ang kanyang desisyon kundi ang kanyang sariling desisyon. At ito ay isang bagay na dapat niyang ipagpasalamat at maging kontento. Higit pa rito, dapat niyang alagaan ang lahat ng ito, kung mamatay man siya o mabuhay. Marami pa siyang dapat gawin, ngunit ang lahat ng ito ay may co-compensate sa pamamagitan ng kabayaran. Ngunit dito, nagiging ironic siya at sinimulan siyang saktan. Binugbog siya sa mukha gamit ang pinakamalakas na suntok na kaya niyang ibigay. Kahit na nakadapa siya sa lupa, makikita natin ang lalaki na may lakas ng loob at tapang na bumangon at magsalita sa harap ng aming protagonist. Nagsasabi na siya ay isang salungguhit at wala siyang magagawa kundi manatili sa wheelchair. Hindi na siya makakalakad at ginamit lang siya para sa sariling kapakinabangan ng lalaki. Pinapakinabangan ang kanyang halaga bilang isang tao at nagsasakripisyo siya sa isang portal para sa siyentipikong pananaliksik. Makikinabang ang buong komunidad mula dito at hindi siya dapat parangalan o kung anuman. At ito ay muli niyang inis na nagdulot ng galit sa ating protagonist, kaya't ipinatawag niya ang mga ina mula sa system. Sinabi niya na siya na lang ang natitirang pamilya para sa kanya, at kung patuloy pa niyang sasabihin ang mga bagay na ito at isusulong ang kanyang kakaibang mga plano, hindi niya ito papayagan na mabuhay muli. Ngunit ngayon na nahuli siya ng ating hero, sinabi niyang hindi iyon ang ibig niyang sabihin, na nagka-misunderstanding lang, ngunit huli na. Gumalaw na ang MC at ginamit ang kanyang kamay upang itapon siya ng buong lakas sa lupa. Nang mahulog siya sa lupa, nakita natin si Hiking na papalapit sa extra, at habang lumalapit siya, napagtanto niyang ang lalaking ito ay walang silbi, basura na hindi kahit karapat-dapat mabuhay. Pwede pa siyang dalhin sa impyerno at malamang ay magiging disposable siya doon. Ngunit sa sandaling ito, napansin niyang ang lalaki ay ad-ains, at pagkatapos niyang tingnan siya ng kaunti, kinuha niya ang extra na nakahiga sa lupa at itinapon siya pabalik sa kanya. Ngayon, hawak na niya ang lahat at pwede na niyang gawin kung ano ang gusto niya dito. Kaya't nagsimula siyang magtungo patungo sa portal na nasa harapan niya. Ang kanyang kamay ay humawak sa ulo ng extra na itinapon niya. Ngayon na iniwan na niya ang responsibilidad sa hunter, nagtataka siya kung mayroon ba silang kasunduan. Sinabi ng protagonist na wala siyang kasunduan, ngunit gusto lang niyang tiyakin na ang kanyang sariling kapatid ay nasa isang sitwasyon kung saan siya ay ligtas, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nang magpatuloy siya, naiisip niyang isa na siyang mercenary at kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon. Ang lalaking ito ay dapat nang mamatay ngayon, ayon na rin sa nais ng isang partikular na ama. Nagtataka siya kung ano ang misyon na iyon, dahil malamang ay babayaran siya ng higit pa sa doble ng sahod na ibinayad sa kanya ng mercenary sa oras na iyon. Kaya't ang isang tao ay mamamatay ng isang beses, pero paano? Magbibigay ba siya ng mas mataas na sahod kaysa doon sa isa? Hindi niya nauunawaan ang tanong, ngunit sa sandaling ito, tumingin siya kay Yeching at patuloy na naguguluhan kung anong araw o taon sila muling magkikita para magkaroon ng isang patas na laban. Pero, iiwan muna niya ito para sa ibang pagkakataon dahil pumasok na ang ating bida sa portal. Nang pumasok siya sa portal, nakatagpo siya ng isang cute na maliit na oso na nakatambak doon sa likod at natatakot. Pagkatapos ay nakita natin ang maliit na oso na tinatawag ang kanyang kuya. Sinabi lang ng ating hero na medyo late siya, pero ngayon ay dumating na siya. Pero,
Ang talagang humihingi ng paumanhin ay siya mismo dahil dinala ng ating protagonist ang lahat ng panganib na ito. Sinabi niya na hindi niya nais na ipasok ang ating protagonist sa lahat ng panganib na ito para iligtas siya, pero kahit ganon, gusto pa rin niyang matulungan siya ng ating protagonist na makaalis dito. Sa sandaling iyon, sinubukan ng ating protagonist na kalmayan siya ng kaunti pa at sinabi na wala namang mga halimaw na malapit dito. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na meron ngang halimaw dito, at ang halimaw na iyon ay nasa harapan niya. Ngunit hindi nakikilala ng ating protagonist ang halimaw. Si Shozo ay kinikilala ang kanyang sarili bilang isang halimaw, ngunit hindi ito nakikilala ng ating hero. Magsisimula siyang umiyak, sabay sabing pinagkatiwalaan niya ang ating protagonist ng sobra, kaya't dahil sa tiwala na iyon, humihiling siya na tapusin na ng ating hero ang lahat ng ito at iligtas siya agad. Dagdag pa, hindi niya na alam kung gusto pa niyang umalis dito dahil kapag umalis siya, magiging pabigat na naman siya dahil mahina siya at hindi pa makalakad. Sa huli, natapos siyang maging isang ganap na kakaibang halimaw. Ang ating protagonist ay napabuntong hininga at muling sinubukang intindihin ang sitwasyon, pero para tuluyang kalmayan siya, sinabi niya na ang mga halimaw ay walang pusong tao, pero hindi tulad ng mga halimaw, siya ay iba. At kahit nagbago ang kanyang itsura, siya pa rin ang cute niyang maliit na kapatid na naruroon pa rin sa loob ng teddy bear. Kung iyon ang iniisip niya, mukhang ganoon nga. Iniisip niyang okay lang siya sa ganoon, at saka ang trabaho ng ating hero ay makipaglaban sa mga halimaw. Kaya't tinanong niya siya na magtiwala sa kanya dahil nakikilala niyang isang halimaw mula sa malayo. Sa sandaling ito, nagsimula siyang magmasid ng mabuti sa ibang direksyon at napansin niyang naging malakas siya. Nakita niyang kayang-kaya niyang talunin ang mga halimaw ng sobrang dali, na nag-iwan sa kanya ng walang reaksyon. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya ginawa iyon, pero alam niyang makakatanggap siya ng papuri mula kay Ye King. Kaya't sinabi niyang oo, siya nga ang pumatay sa mga halimaw ng unang beses siyang mag-transform.